Itinuturo ni Janet Lim Napoles si Ruby Tuason bilang utak ng Malampaya Fund Scam. Base sa affidavit niya na isinumite ni Secretary Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Mahigit 500 milyong piso umano ang hininging komisyon ni Tuason. Matatandaan na nung humarap sa Senado noon si Tuason, si Napoles ang itinuro niyang pasimuno ng Malampaya Fund Scam. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Cool na humarap sa Senate hearing noon si Ruby Tuason habang dinedetalye kung paano umano pinagkakitaan ni Janet Lim Napoles ang pork barrel at Malampaya Fund. Pero sa affidavit ni Napoles na isinumite ni Secretary Panfilo Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, iba ang kwento. Ayon kay Napoles, November 2009, si Tuason umano ang lumapit sa kanya para sabihing makakakuha siya ng pera mula sa Malacanang na gagamitin sa 2010 presidential elections. Kalaunan, nalaman umano ni Napoles na mula ito sa Malampaya Fund. Ayon sa affidavit ni Napoles, sa 900 million pesos na pondo, 60% o 540 million pesos ang komisyong hiningi ni Tuason. Ibabahagi raw ito sa iba pang tao. 5% naman o 45 million pesos daw ang komisyon ni Napoles, habang ang natirang 315 million ay para sa production cost. Sabi ni Napoles, nang marilit ang Malampaya Fund, nakapagpatayo ng bahay sa Dasmariñas Village, Makati si Tuason na nagkakahalaga umano ng 300 million pesos. Matatandang sinabi na rin ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech ang tungkol sa ani ay Malampaya Mansion ni Tuason. Depensa naman ni Tuason sa Senate hearing na ipatayo ang bahay dahil may kakayanan naman ang pamilya niya. Ayon pa sa affidavit ni Napoles, ang pondo naman para sa eleksyon ipinamahagi ng cash sa 97 mayors na nasa listahan na mula umano kay Tuason. Hindi raw napasama ang 97 mayors sa mga nakasuhan dahil pinangakuan umano sila ni Attorney Levito Baligod na hindi madadawit basta suportahan lang umano ang kandidatura ni De Lima sa pagkasenador. Itinanggi ito ni Baligod. Giit naman ni De Lima, wala siyang kinalaman dito. Wala ho akong nakita ni Anino nung 97 mayors na ito. Nag-conduct ng field investigation. At yung mga abogado ng ombudsman ang pumunta sa 97 municipalities na ito at nakupirma nila na peke yung mga pirma ng mga mayors na ito. That alleged act of talking to the mayor is not being imputed to me, being attributed to me, it's being attributed to Attorney Levy. Although Attorney Levy, I had to call him kanina. And sabi nga niya, dininay nga daw niya yan kahapon. And besides, talaga napaka-ridiculous yung ganyang allegation. Sa affidavit ni Tuason noong February 4, sinabi nitong si Napoles ang lumapit sa kanya at nagtanong kung may kilala sa Malacanang. Itinuro raw ni Tuason ang kapatid na si Remy. Kalaunan, may mga dinadalang pera na raw sa bahay ni Tuason na ayon sa kapatid niya ay pinipick up ni Attorney Jess Santos, kilalang abogado ni dating First Gentleman Attorney Mike Arroyo. Itinanggi na ni Attorney Santos at Attorney Arroyo ito noon pa man sa reklamong inihain ng DOJ sa Ombudsman kaugnay ng Malampaya Fund. 24 ang pinakakasuhan kasama si dating Pangulong Gloria Arroyo. Sinikap naming kunan ng pahayag ang kampo ni Tuason at nakailang tawag at text kami sa dalawa niyang abogado pero hindi sila sumagot. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.